Hindi ka nagkakamali kung pakiramdam mo mas magulo na ngayon ang mundo. Sa Amerika na gustong sakupin ng Greenland, lumalala ang alitan ng Russia at Ukraine, at maaaring bumagsak ang Iranian Islamic Republic. Maraming kakaibang nangyayari araw-araw, may dahilan sa likod ng kaguluhan. Alam mo, ang anunsyo ni Trump ngayong linggo tungkol sa Board of Peace ay mas mahalaga kaysa iniisip ng iba. Maraming nakatutok sa detalye at kung malulutas nito ang Gaza. Pero karamihan sa mga tao ay lubos na hindi naintindihan ang punto. Ito ay malaking pagbabago sa mundo at pagsubok na magdala ng kapayapaan at itigil ang mga sigalot agad. Si Trump ay tumataya ng malaki at suportado ko ito. Kailangan natin itong maintindihan para malaman ang nangyayari sa mundo at ang patutunguhan natin. Kung gusto mong maintindihan ang lahat at higit pa, welcome sa Metura K Show sa JNS Television. Simulan natin sa umpisa. Taong 1920 magulo ang mundo. Katatapos ng unang digmaang pandaigdig, halos 20 milyong namatay ng walang saysay. Nagtipon ng maraming bansa para talakayin kung paano maiwasan ang ganitong trahedya. May dala silang revolusyonaryong ideya. Sa halip na magdigmaan, tulad ng nakasanayan ng mundo sa buong kasaysayan, dapat umupo at mag-usap ang mga bansa tungkol sa kanilang mga issue at sana ay maresolba nila ito. Itinatag nila ang Liga ng mga Bansa, ngunit hindi sumali ang Estados Unidos. Kung tinatanong mo kung naging matagumpay ang Liga ng mga Bansa, tandaan mo ang ikalawang digmaang pandaigdig na sumiklab makalipas lang ilang taon. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, agad binuwag ang Liga ng mga Bansa dahil nabigo ito. Hindi rin talaga tinalakay ng mga bansa ang mga laro ng kapangyarihan. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, napagtanto ng kanluran na seryoso na nilang kailangang pigilan ang ikatlong digmaang pandaigdig. Muling binuhay nila ang lumang teorya at nabuo ang United Nations. Ang United Nations ay organisasyong pandaigdig na binuo para maiwasan ang digmaang pandaigdig sa pamamagitan ng pag-uusap at paglutas ng alitan ng mga bansa. Tama ka kung iniisip mong mukhang walang silbi at nakakaawa ito. Pag-uusapan natin yan mamaya. Binubuo ito ng 173 bansang unti-unting sumali. At nang hindi na masyadong nagiging detalyado at technical, ang United Nations ay talagang may control sa mas marami kaysa sa iniisip ng karamihan. Hindi tulad ng League of Nations na puro usapan lang, ang United Nations ay may sangay din na dapat magpatupad at magpausad ng mga bagay-bagay. May budget ang United Nations na nasa 3.5 bilyon at ang punong tanggapan ay sa New York. Marami pa silang ahensya gaya ng World Health Organization at Universal Postal Union. Alam mo bang kontrolado ng United Nations ang iyong koreo? At pati rin ang International Civil Aviation Organization na nagtatakda ng pamantayan sa pandaigdigang paglipad, kaya pare-pareho tayong wika at iwas banggaan. Pinamamahalaan nila ang mga makataong inisyatibo at mahahalagang estruktura na di natin kadalasang iniisip gamit ang budget na mahigit 70 bilyong dolyar mula sa buwis ng mamamayan. Ngayon, huwag mong isipin kahit saglit na iniisip kong mahalaga ang United Nations. Para sa akin, ang United Nations ay pangunahing halimbawa ng burokrasya na pumipigil sa mga bagay na matapos. At kung nagtataka ka kung ano ang malaking pagkakaiba ng United Nations at ng Liga ng mga Bansa, hindi ka naman talaga kakaiba. Magkasing tulad lang talaga sila sa katotohanang hindi naman talaga sila gumagana. Karaniwan ang ginagawa nila para maiwasan ang ikalawang digmaang pandaigdig ay puro palabas lang. Ano ang ibig kong sabihin? Una sa lahat, wala silang kakayahang ipatupad ang alinman sa kanilang mga desisyon, wala nga silang sariling hukbo. Ang meron sila, gayunpaman, ay ang kakayahang magtakda ng pagiging lehitimo. Kunin natin halimbawa ang International Court of Justice, ang mga pandaigdigang korte. Pwede nilang ideklara ang isang tao bilang kriminal sa digmaan kahit hindi totoo. Pwede ba siyang arestuhin? Hindi, pero maaari nilang gawing lehitimo para sa alinman sa mga bansa na miyembro ng United Nations na magdesisyon na arestuhin ang nasabing tao. Hindi lang dahil limitado ang kakayahan nilang magpatupad at lumikha ng diplomatikong presyon, kundi hindi rin sila epektibo bilang sistema. Ano ang ibig kong sabihin doon? Una sa lahat, ang malalaking burokratikong organisasyon ay kadalasang hindi epektibo, pero higit pa doon, meron silang napaka-interesanting problema sa veto sa loob ng kanilang Security Council. Ano ang Security Council? Napagtanto ng United Nations na kahit may General Assembly itong binubuo ng 173 miyembrong bansa, kailangan nila ng lugar para sa 15 miyembro upang talakayin at magdesisyon tungkol sa digmaan. Tinawag nila itong Security Council pero may kaunting sabit dito. Ang Security Council ay inaasahang kayang magpatupad at magtulak ng mga bagay sa mas lehitimong paraan kaysa sa General Assembly. Pero binigyan ng veto power ang 5 bansang tumalo sa Nazi noong ikalawang digmaang pandaigdig sa anumang desisyon.
Ibig sabihin pwede nilang tuluyang alisin ito sa usapan. Ngayon, kabilang sa 5 bansang ito na tinalo ang mga Nazi ang Rusya, kaya sabihin na lang natin na naglunsad ng digmaan ang Rusya laban sa Ukraine. Hindi kayang pigilan ng United Nations Security Council ang ganito. Pinasimple lang ito masyado. At bilang isang Israeli, ang katotohanan na ang United States, na isa sa 5 bansang iyon, ay maaaring magveto ng maraming masasamang desisyon na isinusulong para pigilan kami sa pakikipaglaban sa Gaza, halimbawa, ay isang bagay na ipinagpapasalamat ko, pero hindi ito isang epektibong sistema. Tingnan mo lang paligid mo para patunayan ko ang punto ko. May nagawa ba talagang United Nations para mapigilan ang digmaan? Wala naman. Pero nauuna na naman tayo sa kwento. Balikan natin ang kasaysayan. Taong 1949 na at napagtanto ng ilang mga bansa na ang pagkakaroon lang ng grupo ng mga tao na mag-uusap-usap ay hindi sapat para mapigilan ang posibleng pandaigdigang digmaan. Kaya bumuo sila ng hukbong tinatawag na NATO. Kung nalilito ka sa United Nations at NATO, heto ang paliwanag. Ang NATO ay alyansang militar ng mga bansang nagkasundo na kapag inatake ang isa, para na ring inatake lahat. 32 bansa ang nagsanib puwersa para protektahan ang kanilang sarili laban sa mga panlabas na pag-atake. Sila ay puwersang militar na may sariling kakayahan, samantalang ang United Nations ay walang sariling militar. Isa itong forum para sa mga talakayan at sinusubukan nitong panatilihin ang kapayapaan at tugunan ang mga pandaigdigang issue sa pamamagitan ng mga debate. Pero dito na nagsisimulang maging komplikado ang lahat. Noong 1949 na roon ang United Nations para tugunan ang aspeto ng intelektual at ang NATO para ipagtanggol ang mga bansa laban sa posibleng pag-aalsa ng Germany. At dito na nagsisimulang maging medyo komplikado dahil bahagi ng United Nations ang Russia at ito rin ang panahon na nagsimula ang Cold War sa pagitan ng Union of Soviet Socialist Republics at ng United States. Dahil dito, halos hindi na makakilos ang United Nations dahil sa kakayahan ng parehong Russia at United States na magveto. Ang Security Council, pinakamataas na sanggunian ng United Nations, ay natigil sa galaw. Kapag may nais ang United States, pipigilan ng Union of Soviet Socialist Republics at kabaligtaran. Ngayon, kaunting paalala sa kasaysayan para sa mga hindi na masyadong natatandaan kung tungkol saan talaga ang Cold War. Ito ay labanan ng dalawang ideolohiya at kapag sinabi kong A, ang totoo ay pa rin, ito ay labanan pa rin ng dalawang ideolohiya. Ang isa ay naniniwala sa kanluran at kalayaan ng individual sa demokrasya. Ang isa naman ay sa komunismo, kontrol ng estado at kolektibong pamamahala. Magkasalungat ang dalawang bagay na ito at patuloy ang kanilang labanan hanggang ngayon. Kahit natapos na ang opisyal na Cold War, matapos ang matinding labanan ng mga digmaang pandaigdig, nananatiling sentro ang United States dahil sa Cold War. Nakikipaglaban sa kaaway sa paraang mas katanggap-tanggap sa kanluran, na may mas kaunting patayan at di gaanong ramdam ang digmaan. Isa itong digmaang anino, ginagawa sa pamamagitan ng diplomasya at mga pag-uusap sa likod ng mga eksena. Ang ideolohiya ng United States ay tumitibay dahil sa kaaway na Ruso, kaya mas malinaw kung ano ang pinaniniwalaan at ipinaglalaban nito. Pero ibang kwento ang United Nations. Dahil hindi mapigilan ng United Nations ang digmaan ng malalaking kapangyarihan, gumawa ito ng paraan para manatiling mahalaga sa kapayapaan. Hindi namin kayo pipigilan lumaban, pero kung kusang titigil, magpapadala kami ng mga tao na may sombrero sa gitna. Para hindi na kayo magsimula ulit at ulit-ulit pa. Kung parang nakakaawa at walang bisa ang tunog nito, tama ka. Dito rin nagsisimulang sumabog ang mga nakakabagot na bagay tungkol sa estruktura. Dahil di malutas ng United Nations ang digmaan, tumutok na lang ito sa kalusugan, panahon, kaunlaran at lalo na sa burokrasya. Lumalaki ito dahil ito lang ang bahagi ng United Nations na pinapayagang kumilos. Dito tayo agad napunta noong dekada 90. Isang himala ito. Nanalo ang kanluran, bumagsak ang Union of Soviet Socialist Republics, tapos na ang Cold War at inisip ng kanluran na sila ang nagwagi kaya sila'y nagsimulang maligaw ng landas. Sinasabi nila na ang madadaling panahon ay lumilikha ng mahihinang tao. Totoo rin ito sa mga bansa. Ang Amerika, nang mawala ang ideolohikal nitong kalaban, ay nagsimulang mawala sa direksyon na dati nitong tinatahak. And ang United Nations, nang mapagtanto nitong nalutas na nito ang mga problema sa veto, ay nagsimulang makialam sa mga totoong digmaan. Balita. Isa itong ganap na sakuna. Halimbawa na lang ang Rwanda. Nandoon ang United Nations peacekeepers habang may genocide, ngunit bawal silang gumamit ng dahas. Pinanood lang nila habang 800,000 tao ang namatay dahil hindi magkasundo ang forum sa New York sa pagbabago ng patakaran.
Sa Bosnia, nagtatag ang United Nations ng ligtas na lugar na binantayan ng Dutch peacekeeper para sa mga sibilyan. Nang dumating ang mga umaatake, hindi lumaban ang United Nations, nanonood lang sila habang pinapatay ang 8,000 lalaki at bata. Sa Somalia, sinubukan ng United Nations at United States ang pinagsamang misyon para pakainin ang tao at pigilan ang digmaang sibil. Nauwi ito sa pagkamatay ng dos-dosin ng Amerikanong sundalo at daan-daang Somalians. Nagkaroon ng malawakang protesta sa Amerika dahil sa hindi epektibong paggamit ng militar. Sa madaling salita, hindi talaga kayang lutasin ng United Nations ang mga sigalot. Kaya, muli na namang nagbago ng direksyon nung unang bahagi ng 2000 at sa totoo lang, hanggang ngayon, nagpa siya itong gawin ang dalawang pangunahing bagay. Una, maging moral na tagahatol. Dahil di nito napigilan ng digmaan, tinawag na lang nitong war crime at naging malaking tagapuna. Malakas din itong sumusuporta sa mga espesyal na ahensya nito. Ginawa nilang parang tagapagbigay serbisyo ang sarili nila na parang sinasabi sa mga bansa, maaring ayaw ninyo sa aming politika pero kailangan ninyo kami para mag-regulate ng mga eroplano at koreo ninyo, kaya gamitin ninyo kami. Kailangan lang nila ng 70 bilyong dolyar para gawin iyon at sobra na rin ang investment nila para maging mahalaga sa mga pandaigdigang krisis. Ibig sabihin, Hinton, ayaw nila matapos ang mga krisis dahil hindi sila nakikinabang kapag tapos na ito. Para mapatunayan nila na mahalaga sila sa kapayapaan ng mundo. Pero sino ba naman ako para maging politikal? Mag-focus na lang tayo. Katulad ng nagiging biro ang United Nations, ganun din. Kasabay nito, unti-unting nababawasan ang kredibilidad ng kanluran. Dahil sa mga organisasyon tulad ng NATO at United Nations, unti-unting nababawasan ang kakayahan ng mga bansang lalo na sa Europa, kaya malaki ang binabawas nila sa budget at production militar. Dahil malaking bahagi ng mga organisasyong ito ay nagmumula sa ideyang ito na palpak na tinatawag nating multilateralismo. Ito ang idea na lahat ay maaring at dapat magkaroon ng pwesto sa mesa at na ang mga patakaran ay dapat pareho para sa lahat. At lahat ay sama-samang lalaban para tulungan ang lahat, ibig sabihin hindi na ganon kahalaga ang individual. Sa totoo lang, hindi ito masyadong gumagana. Kung pwedeng umasa ang United Kingdom sa militar ng Denmark at Germany, bakit pa sila gagastos sa sarili nilang militar? Sagot, hindi nga sila nag-i-invest. Humihinto sila at pagkatapos bilang mga individual na entidad, nagiging napakahina nila. Idagdag mo pa na talagang mabagal ito. Kung kailangan mong magkasundo ang lahat sa isang bagay, nagdudulot ito ng matitinding problemang burokratiko. Kung may 175 na tao kang nakaupo sa paligid ng mesa at lahat sila ay kailangang magkasundo kung paano lulutasin ang isang alitan, hulaan mo, hindi mareresolba ang alitang iyon. Pero sa totoo, hindi yun malaking problema. Ano mangyayari kung may hindi sumasang-ayon sa mga patakaran? Kung may mga manlalaro kang nagpasya na hindi talaga sila sang-ayon sa pilosopiyang ito at gusto nilang palakasin ang kanilang sarili bilang mga individual na entidad. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa kanluraning kolektibismo at pagtutulungan, para sa kanila mas mahalaga palakasin ang sarili bilang individual. Sa tingin mo lalakas nga sila? Pasok sa usapan. Brazil, Russia, India, China, South Africa, BRICS. Ito ay isang acronym. Habang abala ang kanluran sa pagtalakay ng multikulturalismo at unti-unting sinisira ang sariling mga halaga, sistema at kakayahan, nanonood at natututo ang mga kaaway nito. Ngayon, malamang na hindi mo pa narinig ang tungkol sa Brazil, Russia, India, China, South Africa, pero hindi na magtatagal ay magbabago na iyon dahil mabilis silang nagiging mahalagang bahagi ng ating realidad. Noong 2000 at isa nilikha ng isang ekonomista ang terminong ito matapos pagsamahin ng Brazil, Russia, India at China bilang mga magiging ekonomikong superpower. Naging termino ito sa ekonomiya. Noong 2000, siyam lang nagustuhan ng mga bansang ito ang terminong Brazil, Russia, India, China, South Africa at ginawang grupong pampulitika. Pagkatapos ay idinagdag nila ang South Africa at nanatili silang 5 lamang hanggang 2024 nang nagsimula silang seryosong magpalawak, idinagdag ang Egypt, Indonesia, United Arab Emirates at iba pang mga rehiyon sa kanilang koalisyon. Kaya ano nga ba talaga ang Brazil, Russia, India, China, South Africa? Totoo, naniniwala sila sa ibang ideya kaysa sa United Nations, sa multipolarity, na gusto nila ng maraming sentro ng kapangyarihan, hindi lang isa. At oo,
Kung nagsisimula mong maintindihan na gusto nilang makipagkompetensya ng direkta sa kanluran at sa Estados Unidos, malinaw tama ka. Paano nila gustong gawin ito? Ganito. Una, sa pamamagitan ng pagbawas ng kapangyarihan ng United States simula sa dolyar na pangunahing reserbang pera ng mundo. Tingnan ang aming nakaraang episode para sa detalye. Maaaring gumamit ang United States ng parusa para alisin ang mga bansa tulad ng Russia o Iran sa pandaigdigang ekonomiya. Layunin ng Brazil, Russia, India, China, South Africa na gumamit ng sariling pera sa kalakalan, gaya ng rupees, upang hindi masara ng isang bansa ang kanilang bank account. Para magawa ito, meron silang sarili nilang mga sistema ng pagbabangko na walang kondisyon sa karapatang pantao gaya ng World Bank at may malaking pondong magagamit ng mga miyembro kapag bumagsak ang kanilang pera. Hindi sila pumupunta sa United States dahil iba ang pananaw nila sa pera kumpara sa kanluran. Sa Brazil, Russia, India, China, South Africa, walang tanong-tanong na patakaran. Para sa kanila, sariling usapin ng isang bansa ang pagtrato sa mamamayan. Hindi sila nakikialam at ngayon ay tunay ng koalisyong pang-ekonomiya ang Brazil, Russia, India, China, South Africa. Ang layunin ay bigyan ang mga bansa ng alternatibo laban sa kanluran, pero ang pinakamahalaga ay para hindi na sila umasa sa kanluran. Napansin nila, pati na rin ni Trump, na binaliwala natin ang realidad, ang lumang kanluran. Ang mga dating ipinagmamalaking bansang Europeo ay naging babala na lang ngayon at nakatuon sa hinaharap. Ang mga bansang gaya ng Europa ay nasakop ng radikal na Islamikong grupo na iniiwasan ng kanilang mga leader banggitin at bumabagsak na rin ang kanilang ekonomiya. Mas mababa na ngayon ang gross domestic product per capita ng karamihan sa kanila kumpara 20 taon na ang nakalipas. Habang hirap silang lumago ng 1% bawat taon ang Brazil, Russia, India, China, South Africa countries ay lumalago ng halos 4% taon-taon. Mas malala pa dahil Brazil, Russia, India, China, South Africa ang humahawak ng 43% ng pandaigdigang ekonomiya. Ngayon, nakasanayan nating isipin na ang kanluran ang pinakamalakas sa mundo. Pero mabilis nang humahabol ang mga Brazil, Russia, India, China, South Africa na bansa gaya ng Russia, Brazil, China at India, habang nananatili sa lumang pag-iisip ang kanluran. Tulad ng United Nations, mga bansang Europeo at Amerika, isinuko nila ang enerhiya, kalayaan at hangganan para sa imahe at multikulturalismo na nag-anyaya ng iba't ibang entidad. Ang mga bansang ito ay halos hindi na makilala. Kung nais ng Amerika na maiwasan ang ganitong pagbagsak at manatiling makapangyarihan, dapat nilang sundin ang mga patakaran ng ibang malalaking manlalaro, hindi ang nakasanayan nila. Ekonomiya, pera, at mga hilaw na yaman na ngayon ang bagong realidad. Ang pagsunod sa mga patakarang hindi naman umiiral dahil kalahati ng mundo ay hindi sumusunod, ay unti-unting napagtatanto ng kanluran. Kapag sinabi kong kanluran, tinutukoy ko si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Ito ang nagdala sa atin sa Davos, kung saan inihayag ni Pangulong Trump sa World Economic Forum ang tungkol sa Board of Peace. Maraming hindi nakapansin sa halaga nito at mas pinansin ang maliliit na detalye. Gusto nating malaman ang plano ni Jared Kushner para sa skyline ng Gaza na malaking pagbabago. Ngayon, layunin ng board na tapatan at lampasan ang United Nations bilang kakompetensya. Sige, ano ang ibig kong sabihin dito? Imbes na lahat ay kasali sa usapan, isa itong pay-to-play na modelo. Iniulat na nagbabayad ang mga bansa ng 1 bilyong membership fee matapos ang 3 taon ng pakikilahok para makakuha ng permanenteng upuan. Para lang ito sa mga taong kayang magbayad at handang kumilos agad sa mga solusyon ng walang burokrasya. Siyempre, si Trump ang namumuno dito. Tinukoy siya ng charter bilang chairman habang buhay. Dahil siya lang ang may kapangyarihang magtanggal ng miyembro at magtakda ng agenda, mas malaki pa ang kapangyarihan niya kaysa presidente ng United States. Koalisyon ito para sa kapayapaan na naniniwalang pang-ekonomiyang insentibo, hindi usapan o diplomasya ang susi sa kapayapaan. Sa halip, lumilipat ito mula sa ideya ng multiculturalism na pagkakapantay-pantay papunta sa transactionalism. Politika ito pero ginawa na parang business model na alam nating expertise ni Trump. Kasali lang sa usapan tungkol sa kinabukasan ng mundo ang may naiaambag. Itinuturing nito ang international na relasyon bilang serye ng pansamantalang kasunduan, hindi pang matagalang pagsasama na batay sa magkatulad na halaga. Sa pananaw na ito, ang tanong ay hindi, legal ba ito ayon sa batas international? Kundi, ano ang pakinabang na makukuha ng aking bansa ngayon?
Sige, medyo magulo yon pero pag-usapan natin kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Dahil nilikha ang board na ito para lutasin ang issue sa Gaza. Pero gaya ng napansin mo na siguro, hindi lang iyon ang gusto nilang gawin. Maliit lang na halimbawa iyon ng kanilang malaking plano. Kaya tingnan natin ang Gaza Executive Board na isang maliit na grupo sa loob ng peace board na ito. Habang ang United Nations ay ilang dekada nang naipit sa problema ng veto, ang Gaza Emergency Board, ang Gaza Board, ay kumikilos na parang isang reconstruction firm. Hindi mga diplomat ang mga miyembro, at hindi rin ito tungkol sa mga discussion kung paano mapapakain ng UNRWA ang mga Palestino. Ito ay mga tulad ni na Jared Kushner, Mark Rubio, Steve Witkoff, bilyonaryong Mark Rowan at Tony Blair. Ngayon, isinasantabi na nila ang lehitimasyon para sa isang 20 puntong business plan na naglalayong magtayo ng mga tore at bagong baybayin. Sabi nila, tigilan na ang usapan tungkol sa batas at kung ano ang tama o mali. Gawin natin itong epektibo, mabilis at kapaki-pakinabang para sa lahat bilang kasunduan sa negosyo. Wala silang interes sa usapan tungkol sa international na batas dahil para sa kanila, harapan lang ito. Epektibo lang ang international na batas kung may grupo o tao na kayang magpanatili ng kaayusan, ngunit wala namang ganito sa pandaigdigang antas. Tingnan muna natin ang nangyayari sa Greenland. Nagtakda si Trump ng deadline na Pebrero 1 para sa Denmark at mga kaalyadong Europeo na makipag-negotiation sa pagbili ng Greenland o harapin ang mga taripa. Magsisimula sa 10% hanggang 25%. Nagpapatupad siya ng ekonomikong digmaan sa mga kaalyado natin dahil tapos na ang dating sistema. Noong 1920 sinubukan ang idealismo sa Liga at noong 1945 sinubukan ang multilateralismo sa United Nations at NATO. Sa 2026 sinusubukan ng mundo ang transactionalism ayon sa anunsyo ng Davos. Hindi nagpapanggap ang lupon ng kapayapaan bilang pandaigdigang pamilya. Gumagana ito sa ideya na gawing mahal ang digmaan at kapaki-pakinabang ang kapayapaan gamit ang real estate at mineral rights. Mananatili ang malalaking manlalaro dahil maganda ito para sa negosyo na nagdadala sa susunod na tanong. Nabigo ang Liga ng mga Bansa dahil kulang sa kapangyarihan at nahihirapan pa rin ang United Nations dahil hati ang kapangyarihan nito. Magtatagumpay ba ang lupon ng kapayapaan kung ituturing ang pandaigdigang katatagan na parang kasunduan sa negosyo? Ilan sa Brazil, Russia, India, China, South Africa ang sasali. Sa ngayon, 19 na orihinal na kalahok ng lupon ang lumagdas sa kasunduan habang nag-iingat ang kanluran. Sa Davos, tinalakay natin ang mga bansang Saudi Arabia, Turkey, Egypt, Indonesia, Argentina, pati Hungary, Azerbaijan at Qatar. Nagbigay din ng senyales ang Rusya na pinag-aaralan nila ang paanyaya. Kahit nagdadalawang isip, alam ng mga bansang ito na may nagbabagong nangyayari. Tingnan mo rin ang kabilang panig, yung mga kinakabahan at mga leader ng mahina kong tinatawag na koalisyon ng Europa. Naroon si Emmanuel Macron sa Pransya na nagsabing ayaw niyang sumali dahil pinahihina nito ang United Nations. Si Merz sa Alemanya at Cooper sa United Kingdom ay parehong nag-aalala sa mga issue ng constitution at pakikialam ng Russia. Nakakulong sila sa pag-iisip ng 1945 kaya pinapanood lang nilang umusad ang mundo. Mas pipiliin pa nilang sumabay sa paglubog ng United Nations kaysa aminin ito. Tanging bagong modelo ni Trump ang posibleng magpanatili ng kapayapaan dahil hindi natin ito nagawa sa nakaraang 70 taon. Ang mga bansang ito, na pinahina ng luma at di epektibong pag-iisip, ay inuuna pa rin ang itsura kaysa kaligtasan. Ang sinasabi talaga ni Trump ay seryosong simple lang. Naniniwala siya na ang kapayapaan at diplomasya at ang modelong ito ay hindi gumagana. Hindi ito naging epektibo at hindi rin ito magiging epektibo. Pero epektibo ang mga negosyo at kung maililipat mo ang diplomasya sa isang bagong ekonomikong realidad, baka magkaroon ka talaga ng pagkakataon. Paano niya napapasali ang mga tao sa kanyang grupo? Binubuli niya sila sa ekonomiya, tinatakot na papatawan ng dagdag taripa kung hindi sasali sa lupon ng kapayapaan. Muli na namang ginagamit ang pera, langis at hilaw na mineral para baguhin ang pananaw ng mga tao dahil ang pangunahing paniniwala niya ay pera ang nagpapagalaw sa mundo. Kung gusto mong baguhin ang mundo para maging mas maganda, kailangan mong gumamit ng mga insentibong pang-ekonomiya para magawa ito. Ang pagkakamali ng kanluran ngayon ay iyon. Hindi nila pinapansin ang sariling kabiguan sa ekonomiya at mas tumututok sila sa mga bansang araw-araw ay umuunlad. Tinitingnan nila ito bilang isa na namang kakaibang ideya ni Trump. Sabi niya, kung hindi tayo susunod sa mga patakaran ng mga tulad ng Brazil, Russia, India, China, South Africa, Russia at China, siguradong matatalo tayo.
Naiwan na sa nakaraan ng kanluran, hindi rin ako sigurado kung tama siya at may duda rin ako. Hindi ako komportable sa ideyang ito. Medyo nakakailang isipin na si Trump lang halos ang mamumuno sa board na ito. Anong mangyayari kapag namatay siya? Sino ang susunod? Paano gumagana ang sistemang ito? Alam ko lang kung paano gumana ang kanluran at United Nations. Ang paraan ng paggawa natin ng mga bagay hanggang sa puntong ito ay lubos na nabigo at tila mas epektibo ngayon ang ginagawa ng ating mga kalaban. Napansin ko ring malaki ang epekto ng ekonomiya sa ating mga desisyon kaya masasabi kong medyo ligtas itong pustahan. Kung masasagot mo ang pangangailangang pang-ekonomiya ng tao, magagawa mo ring likhain ang pandaigdigang politika para sa kapayapaan. Ngayong mapapansin, iniisip din ng Israel ang pareho at pinagsisikapan nitong maging tunay na kalahok sa mga malalaking bansa. Nais nilang likhain ang kanilang sarili bilang isang ekonomikong superpower. Ngayon, pinalalakas nila ang militar, pinapatunayan sa mundo ang kahalagahan namin sa teknolohiya, at pinalalawak ang pandaigdigang kalakalan. Pero ang aming ekonomiya ang sobrang pinagtutuunan ng pansin sa ngayon, at ang mga relasyong binubuo namin ay may mga diplomatikong epekto. Gumagawa kami ng isang realidad kung saan, sa ekonomiya, kami ay napakahalaga. Kaya kailangan maging kaibigan namin ang ibang mga bansa at kailangan nilang makipagpayapa sa Israel. Dahil kung hindi, sila ang malulugi. Kahawig ito ng ginagawa ni Trump. Pero komplikado siya at nagdadalawang isip ang mga tao na sundin agad ang bago niyang ideya. Si Netanyahu sa totoo lang ay naimbitahan at pumayag na sumali sa coalition na sa tingin ko ay mahalaga kahit nakasama natin ang Turkey at Qatar na mga kaaway natin. Ang iba pa ay tila hindi pinapansin ng Estados Unidos, alam ito ng ibang bansa. Ganitong estilo ni Trump, ginagamit ang impluensya para pilitin ang iba kahit di sila sigurado. Umaasa siyang maging totoong puwersa ito na mabilis at epektibong kikilos. Oo, kung tatanungin mo ako. Ang anunsyong board sa Davos kamakailan ay may malaking kaugnayan sa pagkaantala ng pag-atake sa Iran. Matibay na plano sa negosyo ang paghintay na mailunsad ito bago ipakita sa mundo kung gaano siya kaseryoso. Magkaugnay talaga ang lahat ng ito. Kung nagtatanong ka kung bakit hindi natin makita ang kapayapaan gaya ng gusto natin or bakit marami pa ring sigalot sa mundo, dahil ito sa kahinaan ng kanluran ngayon. Isang paraan ito para ipakita na tapos na ang kanilang panahon. Ang pagsalakay ng Rusya sa Ukraine ay parang pagsubok din ng Hamas sa Gaza para makita ang reaksyon ng kanluran. Tinitingnan nila ang magiging reaction. Ganoon din sa banta ng pananakop ng China sa Taiwan, sinusubok nila ang lakas militar, psikolohikal at pagkakaisa ng kanluran. Sa totoo, nabigo tayo. Alam ito ni Trump at marami na siyang ginawa nitong nakaraang taon para muling patibayin ang kanluran na mukhang malakas at may kalamangan sa ekonomiya. Ito ang nagpapaliwanag sa Venezuela, ito rin ngayon ang nagpapaliwanag sa Greenland, ito ang nagpapaliwanag sa mga taripa, at marami sa mga negosasyong nakita natin sa gitnang silangan. Naniniwala siya na ang hindi paggawa ng digmaan para sa pananalapi ang pinakamatalinong paraan para maiwasan ang digmaan, mapanatili ang kapayapaan, at palakasin ang kanluran. Para sa akin, ang pinakahalatang kahinaan ng plano ay maaring mabili ng pera ang mga komunista at ibang ideolohikal na agenda. Pero hindi ako sigurado sa mga radikal na jihadis. Mali rin siguro ang isipin na inuuna ng lahat ang ekonomiya kaysa paniniwalang panrelihiyon. Natutunan din ng Israel na kung bibigyan mo lang ng pera ang kaaway, hindi sila magiging mas kaaya-aya. Hihintayin lang nila na bigyan mo sila ng sapat para mapalakas nila ang kanilang sarili at pagkatapos ay aatakihin ka rin nila. Pero kung mapapakita natin na malalakas tayo, hindi basta natitinag at may kakayahang militar at tapang lumaban. Sa ekonomiya, makikita ito ng mga jihadi. Marami ng bansang Arabo ang sumali kaya baka malaman natin agad, totoo kaya ang kasabihan? Panatilihin mong malapit ang mga kaibigan pero mas malapit ang kaaway, ito na ba ang realidad natin? Sa huli, panahon lang ang makakaalam. Noong 1945, nagdesisyon silang bumuo ng malalaking organisasyon na hindi epektibo sa pag-asang magdadala ng kapayapaan. Lubos na nabigo ang sistemang ito at may mga bagong entidad na nagsasalita.
Kahit ayaw namin ang realidad ng mga ganitong laro, mukhang medyo dictatorial ito at hindi tugma sa mga patakaran ng kanluran. Maaring ito na ang huling pagkakataon natin dahil sobrang bumagsak na ang kanluran at patuloy na lumalago ang mga bansang ito. At kung hindi tayo magsisimulang makipagsabayan sa antas na yon at alisin ang mga hadlang na pumipigil sa atin gaya ng ginagawa ng United Nations, mapapahamak tayo. Tinataya ito ni Trump. Sa palagay mo ba epektibo at matalino ito? Posible kayang ito na ang pagkakataon ng kanluran? Baka nakikita lang natin ang bagong leader na iniisip na mas tatahimik ang mundo pag mas marami silang kapangyarihan. Masasaktan ba tayo muli dahil sa teoryang ito? Hindi ako sigurado pero ngayon tanaw natin ang malaking pagbabago. Ang ideya ng kapayapaan sa mundo na gusto natin ay hindi gumagana. Ngayon, nabubuhay tayo sa realidad na kung wala kang kalamangan sa ekonomiya na mas mahalaga kaysa sa kalamangan sa diplomasya, mabibigo ka. At kailangan ng gumawa ng matinding hakbang ng kanluran para magbago. Ito na kaya yon, tanging panahon lang ang makakapagsabi. Ako si Erk at magkikita tayo muli sa susunod.